libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer libre. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer, 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Philippine Standard Time, grab na pong 5 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Magandang morning! Welcome sa Bigatin! Ang galing mo naman! You shut it out, but I can't hear a word you say. Good morning, Philippines! Good morning! Ngayon po ay araw ng Sabado, January 31, 2015. At welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Bigatin ngayong araw ng Sabado. Mga bigatin ng ating mga bisita. Mukhang bigatin nga yung mga bisita natin, Elson. Pero nalulungkot pa rin ako. Bakit? Oo, dahil doon sa nangyari doon sa mga kapulisan natin. Oo nga pala, would like to extend our condolences pala doon sa mga kapatid natin sa Special Action Force ng Philippine National Police na nasawi dyan sa Mama Sapano sa Maguindanao. Natalakay niyo na ba yan? Natalakay namin kanina. Actually, kahapon pa. Bigyan mo nga ako ng konting ano ba nangyari? Segue muna natin ako. Sige. Yung, teka lang, pakilala muna tayo. Sa pangalan po natin makaranas, ako po si Alvin Barcelona. Ellison Barcelo po. Medyo excited lang ako doon sa ano natin. Okay. Yung nangyari kasi dyan sa Mama Sapano nangyari, ito yung mga yung mga nakuha ko ng mga impormasyon Sa Inquirer na yan galing? Sa Inquirer, oo. Inquirer.net ba yan? O lahat na. Lahat na. Okay. Ang nangyari kasi, that was Sunday, nagkaroon ng operation itong Philippine National Police Special Action Force. Yan. May kasama silang mga may kasama silang mga sinasabi mga American elements. Meron ba? Meron. Okay. Oo. Nagpunta sila doon sa Mapa Sapano, sa isang barangay dyan. Ilan sila? Ang pagkakaalam ko mahigit may 400 ba? Wala. Bakit yung ibang 400 na policemen? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila. Pero ang alam ko walang 400 yun. Kasi kung ganon, isa nga sa problema na nangyari doon kasi outnumbered sila ng mga mga MILF at BIFF elements. Yung siguro yun ang mga nasa 300, 400 yung MILF. Okay. Ayun. Pero wala pa bilang how many policemen yung nagpunta? Yung force? Yung yung exact number wala. More or less, number. wala pa. Wala. Okay. So nagpunta sila doon. Hawak nila, bitbit nila yung warrant of arrest para sa international terrorist. Ito yung bomb maker. Na suspect din sa Bali bombing na si Abu Marwan. Okay. At saka isang Usman, Abu Usman. Okay. Na parehong kasama sa top 10 most wanted terrorist ng US. Okay. Si Marwan, meron siyang reward na $6 million. Si Usman, $2 million. Ayan. Okay. So nagpunta sila doon para i-serve nga yung warrant of arrest. Ang tawag nila doon law enforcement operation. Okay. Ang nangyari, naabutan nila si Marwan doon sa Kubo. What time na yan? Ito yung mga madaling araw na Okay. Ay, gabi to, sinerve. So, ang nangyari, sinerve doon yung naabutan nila si Marwan doon sa Kubo, nanlaban, nagpaputok. Siyempre, nagpalit din ng putok yung yung mga law enforcement units natin. Okay. Napatay siya. Okay.
Dahil doon sa putukan, na-alerto yung Bangsamoro. yung mga kalapit MILF, na kalapit na community. Oo. Kasi isang community yun eh. Okay. Halo-halo na yun, may MILF, may BIF. Kasi yung mga BIFF members, ito yung Bangsamoro Islamic Liberation Fighters. Yan yung hiwalay sa MI, di ba? Yun yung humiwalay sa MILF. Pero may mga kamag-anak din sila sa MILF. Kaya magkakamag-anak din itong mga to. Okay. So na-alerto, nung palabas na yung ang unang-una, nakatakas yung isa, yung Usman. Okay. So palabas na sila, bit-bit yung ebidensya na napatay na sila si Marwan, yung tinanggal yung tinanggal for DNA testing, tsaka pinicturan. So palabas na sila, doon nila nakasalubong ngayon yung mga MILF at tsaka BIFF elements. More or less, meron bang idea kung gaano karami? Na yung ilan yung nakasagupa ito nga yung subject ng inquiry. Inquiry, Ito yung subject ng inquiry. Lahat to aalamin. Ilan yung MILF, ilan yung yung police na nandoon. Yung director ng SAP wala doon. Wala doon. Okay. Sino yung commanding officer na Hindi ko kilala yung commanding officer eh. Pero yung ilang official kasama doon sa operation. Kasama doon sa may makasama silang official doon sa operation eh. Tapos palabas sila nag-aabang na sa kanila yung yung MILF at BIFF elements. Okay. Ang dito, hindi malinaw kung sinong una nagpaputok. Kasi kung tatanungin mo yung SAP, syempre MILF. Tanungin mo yung MILF, yung SAP. So, yan din, subject din ng investigation yan. So, kukulate kung what's ano yung tama, di ba? Tapos, ayun, nagkaputukan na. Nagpalitan ng putok yung magkabilang panig. Tumulong na tong BIFF kasi kasama nila, makasamahan din nila yung nasa MILF eh. Tumagal ng how many hours? 11 11 hours yung putukan. Pero eventually nagkaroon ng ceasefire through yung negotiation ng ceasefire committee. Yun yung mga matatapang kasi pero humingi daw sila ng saklolo sa AFP. Ito ang pero ang problem is hindi nila alam kung sino yung magiging target nila. Yung area lang. Yung coordination ng SAP sa sa AFP is for backup. 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 Kung may mangyari, sila yung magba-backup. Pero humingi ng backup, ba't ang tagal dumating? Ito nga, hindi na itawag yung backup until nandoon na sila sa lugar. Bakit? Kasi ang alam mo, pag nagko-coordinate ka, kailangan in advance. Kasi yung ibig sabihin, humingi lang sila ng saklolo nung nandun na sila sa lugar. Nandun na sila sa lugar. Ang rational naman doon, kasi they want to make sure na hindi magli-leak yung operation nila. For some reason, hindi ko alam kung bakit ayaw nilang i-leak. No? Pero nag-coordinate sila, siguro an hour through yung papunta na sila doon sa lugar. Pero para sa AFP, parang too late na yon. Kasi yung mga tao nilang gagamitin for backup, kukulate pa nila eh. Kasi naka-distribute yun sa iba't ibang bahagi ng ng Maguindanao eh. So, for them to coordinate, that will take siguro hours din. So, nung nangyari yung too late na. Nasa kainitan na ng bakbakan, hindi na makapasok ngayon yung mga elements ng AFP. O sige, may isa akong tanong eh. Pero siguro baka alam yung sagot. Alam ba talaga ni Pinoy Operation? I doubt it kung hindi niya alam. Ako lang kasi that's a big operation eh. Si Marwan ang sinasabi na pinaka most wanted na terrorist personality dito sa Asia. Pero sa akin kung ako tatanungin mo, ang punot dulo ng sisi sa kanya kay Pinoy. Kasi commander-in-chief siya di ba? Kung sasabihin mo na hindi niya alam yung operation, napaka-inutil naman niya, di ba? Ako naniniwala din sa Totoo yun, di ba? Ngayon, kung sasabihin mo naman na alam ko yung operation, napaka-inutil mo pa rin kasi hindi ka kumuha ng backup, di ba? Hindi. Yung detail na yan, Elson, doon na yung sa level dapat minomonitor mo yung presidente ka eh. Hindi lahat. Pero ang naniniwala ko sa sabi mo na the buck stops at the president. Oo, hindi. Alam mo, yung kay Osama Bin Laden, di ba? Nung may operation, si Obama nandun sa sa kwarto, di ba? Tapos meron silang satellite, nakikita nila yung operation. Yung kung may makasama silang Amerikano, ba't hindi sila humingi ng tulong na magkaroon sila ng gano'n? Actually, itong operation na to, sinasabi nila, this is the brainchild of the Americans. Yung backup na technology na sinasabi mo, kung bakit wala, hindi natin masagot yan. Saka, ibig sabihin, alam mo naman yung pupuntahan mo, ganong karami, di ba?
Para, hindi, sa akin okay lang kung may namatay na 44 kung kumpleto yung gamit. Alam mo, kung nandun yung aerial support, nandun yung sa land, yung mga tangke, siguro maiibisan pa yung mga namatayan na kamag-anak. Pero yung 11 hours na bakbakan, tapos humingi ka ng saklolo, tapos walang dumarating na saklolo. Tapos sabihin mo, nasaan yung presidente? Yun, hindi natin masagot yan. Ako, opinion ko lang. Kasi nakikita ko yung, hindi naman kinakailangan may mamatay na gano'ng karami. Alam mo, sa social media, ito yung matatawag natin na epic fail Maraming parang sa Hong Kong lang yan, yung Hong Kong Chinese, na sa Luneta. Di ba? Inaakala ni Pinoy nun walang mamamatay. Di ba? After that, may namatay, sisi. Ngayon, nakalulungkot lang, lahat ng attention ngayon, nandun sa 44. Para sa akin, tapos na yun Paano pa yung natitirang buhay na SAF? Di ba? Kung ganun din yung magiging operation, marami pa malalaga. Hindi, ganito nga, dapat yung mga kinukulan natin, mga ensyo ng gobyerno, mga opisyal, dapat ito magsilbing lesson. No? Kapag sinabi mong lesson, may natutunan tayo, tapos mag-a-adjust tayo in the future. Dapat ganun ganun yung Kaya di ba, pag may mga operation, may mga post-operational assessment para pag-aralan kung ano yung pagkakamali, ano pa yung dapat i-fine-tune. Dapat ganun ang mangyari dito. Kasi nakakapanghinayang yung 44 na tatay, kapatid. Diba? Tapos yung masama pa nun, after that, diba, ito sa social media rin naman. Hindi ko rin naman sisisi. Nagpunta siya doon sa inauguration ng isang planta, diba? Pero, sa'yo, tama ba? Ako, ang masasabi ko lang dyan, nandun na tayo na nasa schedule. Matagal ng commitment. Pero, etong tanong, si former President Fidel Ramos, nandun din sa same event sa Laguna. Pero tanong ko kasi, nakapunta siya sa Villamor. Ako tanong ko lang is, paano kung kapatid niya yung namatay? Pupunta ba siya doon sa inauguration? Ngayon, lahat naman yan hypothetical Di ba? Hindi natin masasagot yan sa ngayon. Yung mga ganong feelings, di ba? Namatay yan na 44 nandun ka pa sa inauguration, di ba? Iniwala ko dapat talaga mag-empathize si Pangulo. Pero medyo katukin mo dapat ng konti yung para medyo magising Di ba? Yung kanina komentaryo ko, talaga bang hindi na-realize ni Pangulo yung importansya niya dun sa yung sa pagdating ng mga bangkay, o wala lang nag-advise sa kanya na magpunta doon? Kaya nga ako nag-iisip naniniwala hindi naman corrupt talaga si Pinoy, pero nag-iisip ko, ayoko gamitin yung word na isa pipili ka ba ng isang corrupt o isang taong ganito? Bahala ka na mamili, Alvin. Diba? Sige, dito na muna tayo sa at least kahit pa paano nakipagsimpatya tayo doon sa mga namatayan po. Sana lang wag na maulit yung ganitong kapalpak na operasyon, kasi marami pang madadamay na mga kapulisan natin, di ba? Dahil sa kapalpakan lang na hindi natin alam kung sino naging palpak di ba? Sige, punta na tayo sa mga bisita natin at naghintay na. Okay, medyo malalim yung natin simulan natin, Nelson. Oo nga pero kailangan kasi, alam mo sa amin, yung programa natin is Victory in Governance and Technology through Information Network Kaya nga, nag-iisip ako ng isang hackathon ngayon. Magre-request ako sa mga kaibigan ko, sa mga sponsors natin. Magkaroon tayo ng hackathon para naman sa kapulisan natin, sa mga sa AFP, kung paano magkakaroon ng panibagong technology na makakatulong at maiiwasan yung ganito. Tama. Even though na walang signal doon, di ba? Meron kasi system yung Gotena na they can send message kahit walang cellphone, walang tower, 'di ba? Lahat nakakapag-send sila yung sa Gotena, 'di ba? Through isang aparato lang siya. Pagka ginamit mo siya, yung ginagamit ng radio frequency, nakakapag-send ng text yun. 'Di ba? Sana napakamura, $130 lang, 2 set na, 'di ba? Kung meron lang silang sanang ganun, 'di ba? 2 kilometers ang radius na kayang abutin. Siguro yung backup nakadating Kahit sasabihin mo walang signal dun sa lugar. Sige, punta na tayo sa mga bisita natin. Okay. Sige, pakilala mo na yung bisita natin. Gapon lang natin, nagaganda ang mga bisita natin. Unahin na natin na siya yung co-founder ng Grive. Is this Grive? Yes. Grive.com. Si Paulo Oscoro. Hi, Paulo. Good morning. Hi, good morning. Hi, good morning. At kasama na din po si Jaring Guerrero, co-founder din. Hi, good morning. Yes. At nandito rin ang founder
co-founder ng Curiosity.ph, si Birdie Salva. Hello, good morning. At syempre, hindi magpapahuli si Mama Kaluya. Tama? Cherry Kaluya. Siya po ang board member of White Space Club. At the same time, marketing director ng Goldilocks. Yes. Oo, di makakatikim tayo ng mga GC ng Goldilocks ngayon. Oh. Hi, Di good ba? morning. Good morning po. Yes, ngayon, umpisahan muna natin, tanungin muna natin kasi Paolo, you're from Legazpi. kailan ka dumating? Kahapon lang. Pumunta ka dahil lang dito? May mga iba din naman akong parang mga a-attend na event tapos kailangang i-meet about sa venture namin. So, okay. parang sakto na din. Sige. Kwentuhan mo naman kami. Online na ba kayo, hindi ba? Are you operational na doon sa hindi pa? Yung app namin, currently on development pa and naghanap kami ng mga testers. So, okay. What do you mean testers? Mga groups? Oo, na pwede sana. Just close group lang? Oo. Okay. Kami, pwede. Sige. Do you have partnership, mga ongoing partnership with gasoline stations, restaurants? Wala pa, pero on the process na. But before this, saan ka? Nag-work? Newly grad? Undergrad. Undergrad ba? Oo. Bakit mo naisipan magtayo ng startup company kaagad? Wala. Parang, gusto ko rin naman kasing, at the same time, instead na mag-aral ng entrepreneurship, why not just, learn by doing? So, ayun, parang, I decided to start this venture and at the same time, bootstrap lang? Bootstrapping. How much how much initial capital ngayon ng isang startup company? Ilang kayong programmers? May dalawa akong dev, tapos ako nagde-dev din. Tapos, siyempre, pinasusuweldo mo yung dalawang dev. Tapos, dalawa din na co-founding member. Pero yung mga devs, co-founder mo din? No, non-founding member. Parang lang, equity yung shares? I decided na, kasi gusto lang naman nilang yung parang, parang pera na lang, cash na lang. Instead of. Magkano range ngayon ng developer? Range lang, more or less yung mapapapayag mo mag-stay. Kasi mabigat yan startup ka. Kung nag-startup ka, wala kang pera. Totoo yun. Yun nga parang ang hirap kasi maghanap ng developers na naniniwala sa project mo. Naniniwala sa project mo and passionate. Sigurista yung iba, di ba? Passionate din sa kung ano yung pinaglalaban mo. Pero ayun, parang how passionate are you ba? Just sa drive mo, ang magiging bilyonaryo ka diyan. Paano mo naisipan 'yan? Actually parang ang hirap lang kasi na araw-araw parang, 'di ba? Traffic. Okay. It costs a lot and parang the recent na nabasa ko parang is 2.3 billion every day na costs ng traffic sa Metro Manila. So why not parang make an opportunity out of it and parang it's a social responsibility din namin na parang to influence the drivers para maging socially responsible on the road. Sige, ano ba yung application mo? Paano ba yan? So parang it's like a gamified social trip manager and rewards platform for driver. Parang we bribe the driver to be socially bribe parang not actually bribe but reward the drivers. Akala ko yung mga traffic enforcers. Mabuti driver lang medyo iba kasi yung connotation ng bribe, di ba? Parang we reward them to pagka-bribe, naririnig ko lang yan sa kongreso. Ganun, di ba? Pork barrel. Sa City Hall. Di ba? Yan. We reward them to be socially responsible on the road. And at the same time, parang example ako, mamaneho ko. Sige, gamit ko yan. Anong matutulong ng drive? Ma-maximize mo yung gas na nilagay mo sa car mo and at the same time pwede ka bang kapag-contribute sa mga ibang drivers? It's like waste ba? You can contribute dun sa kung saan ng traffic. Contributed traffic data. Okay. Like yung rewards? Yung rewards naman, parang you earn points for every drive task na ginawa mo. Like, you share your gas and driving stats. You share your? Driving stats and gas stats. Okay. Tapos, parang what particularly sa gas stats? Yung
mileage consumptions mo per kilometer. Per kilometer. Parang we give you optional routes na mas efficient. How about gasoline stations na nagbibigay ng pinakamurang gasoline? Do you have that? Parang database niyan? Yung nearest na gasoline station na alam mo. GPS, tapos alam mo, pinakamalapit na, magpa-pop up na lang dito, pinakamura dito, tapos pagka kinilik mo, meron pa mas mura dito. Do you have, meron man in the future mga features na ganyan? Hindi lang actually siya gasoline stations, pwede rin mga restaurants, yung mga facilities na kailangan ng isang Jarin, ano naman sa'yo? Bakit naisipan mo sumama naman kay Paolo na maging co-founder? Ano ba nakita mo sa kanya? Naniniwala ka na, di ba? Sinasabi mo na, kasi sasabihin mo magtatayo ako na isang kumpanya. Paolo, ikaw ba nagsimula niyan? Di ba? Dinilapitan ka niya. Siyempre, paano kanya nakumbinsi? Napakabata niyo pa, di ba? Sasabihin mo, may pera ba dyan? Paano mo ko bubuhayin yan? Paano niya nasagot yung mga ganyan? Well, nag-meet na ko lang dati sa mga startup workshops. Okay. So, ayun, na-discuss na namin dati yung idea before pa niya in development. So, I think there's really a big potential here, lalo na sa social responsibility na natutulong niya on the country itself. Not just sa safety ng passengers on the road, but also yung economic na if na-help yung traffic, na-ease yung traffic. So, yun. Bilib na bilib ako, Alvin, sa mga startups. Kailangan bakit? At least meron silang lakas ng loob na magsimula ng negosyo. Kahit na walang masyadong naniniwala sa kanila. Alam mo, yung pinakamahirap sa lahat yung start pinakamahirap yung mag-aaral ba ako? Diba? Tapos, magtatrabaho, mamamasukan ba ako? O meron akong idea simula nung bata ako na ganito. Pero, siyempre, ayaw ng parents ko magtayo ko ng sariling negosyo. Gusto na, stable job, di ba? Lalo na kung hindi naman ganun ka well-off yung family mo. Tapos, magsisimula ka na isang company. Una, babayad ka ng opisina, telepono, yung internet mo, tapos yung pagkain ng grupo. Mabigat. At least, believe lang ako kasi sa kanila. Sabi nila, bali, 1 out of 10 ang nagiging successful lang sa startup companies. Bali, yung 9 hindi. At may mga nagbisita rin ako, sabi nila, ang motto nila is, if you're going to fail, fail fast. Diba? Pero sinasabi na wala naman daw talaga nag-fail. Yung iba namamatay na lang talaga. Hindi sila nag-fail talaga. Umaayaw na lang kasi hindi na kaya yung pressure. Pero how many months yun ang ginagawa to? I started this mga March pa last year. Iba pa yung pangalan niya. Pero, ayun. Last March? Last year. Okay. Tapos ngayon, hindi pa kayo nag-ooperate? Hindi pa. Yun nga parang... Mabigat, Iba naman kasi yung startup sa traditional business. Startup is parang experimentation. Pero, kailan ang plano nyo na mag-launch? This year. This year, kailangan mo na magaling marketing manager. Kailangan mo si ma'am. Diba? Ideas lang! Kaya, babalikan kita. Punta muna tayo kay Ma'am Cherry. Kasi, sa marketing, at the same time, meron silang club, which is a White Space Club na nag-attend ako last time, no? It's a group ng mga professionals, di ba, ma'am? Yes, that's right. Doon nagkakatulungan kasi nagulat nga ako Unang punta namin doon, Alvin. Sinet kami sa isang mga tables, tapos bibigyan kayo ng problem. Tapos, kayo, bigay ka ng mga insights kung paano isosolve yung problem. Doon ko naisip na napakagandang club na to sa mga startup companies kasi lalo-lalo na you have connections, ma'am, di ba? Tapos, right. hindi yung connections ang mahalaga Yung idea nila na libre to solve that kind of problem. Katulad ko, nag-startup din kami, di ba? Marami ako may share sa'yo na hindi mo pa na-experience, di ba? Pagka yung tipo na aalis na yung tao mo dahil hindi mo mapa-increase ang sweldo, pero yung tao mo, napaka-importante nung ginagawa niya. Pero you have no choice kasi aalis na Kanino mga yun ililipat yung trabaho pero wala ka pa nakikitang kapalit. Sa middle ka ng programming. Yung mga ganon. At least si ma'am sa group ng White Space Club, ma'am, pwede mong mo lang sa kwento mo kami what is a White Space Club, who is the founder and the board members. Yeah, good morning, Elson. Good morning, guys. First of all, I'd like to congratulate you on the concept of your show. It's actually very good kasi marami tayong medyo
technophobic sa mga consumers Yan, natin. oh. So it's your way of bringing technology closer to a larger group of consumers. Yes, ma'am. You're right. And to your guests this morning, tamang-tama, because when White Space Club was founded in November of 2013, our first speaker would have been Francis Tolentino. Okay. Because we recognized that traffic is a major problem in Metro Manila. Not just in Metro Manila, but also growing now in Metro Cebu. And we thought that everybody had an opinion on traffic. No? And realizing that technology is partly a solution. I myself, I subscribed early to the MMDA app. Now I'm a user of Waze. So there's always more room for innovation. And the White Space Club actually brings together people of different disciplines. Yes. You have marketers. We have experts like you who are also in media. We have upcoming superstar entrepreneurs. Our guest some time ago was Earl Valencia of Idea Space. Yeah. Suki And natin yun, tita. Yes, he actually helps startup companies, and he's one of our Young Market Masters awardees this coming February. Okay. But anyway, the White Space Club meets monthly, and you will be surprised at the range of topics and speakers that we have. And as Ellison said, it's actually for free. You just pay for your dinner. Dinner, yes. Normally- Napakamura mo. It's only 500. Normally, you pay for thousands of pesos to listen to experts speak, no? And worse off, the venue is not one where you can share your ideas. Yeah. But by design, the White Space Club actually asks you to share your ideas in your particular opinion on a specific topic. We've had speakers on love, like during February last year. We've had speakers like... We'll fall in love again, ma'am. Oh, yeah. Everybody should fall in love. You shouldn't fall out of love. Okay. Even if it's traffic is a problem, you should never fall out of love. And we realize that technology is always a very... it gets everybody in a passionate mood. Now, because you can use it the right way, no, to further your cause or solve a problem, or it can be the root problem itself if you use it wrong, no? So this vibrant exchange of ideas is actually what keeps the White Space Club alive. And we enjoin people from all walks of life to please join us every first Thursday of the month whenever we meet. We have the likes of our chairman, Josiah Go, who is our marketing guru in the Philippines. You search out the name of Josiah Go. You will learn I'm sure they know. I'm sure they know of him because there is no... How many books he had written, ma'am? Oh, naku, ang 14? dami na. About Ang dami marketing? na. I'd like to apply as his agent. However, I have a day job also. As you said, I'm marketing director also of Goldilocks. You see, you know, we have professionals, but because it's after hours, you can actually meet and it doesn't get in the way. And what is the qualification, ma'am? Qualification of being to be a member? Well, you have to be 21 years old or over. It doesn't matter what you do for a living. In fact, the more varied the backgrounds, the better it is. And as you see in your table alone, there was a good mix of different people. We have writers, we have people in fashion. I even had a priest guest one time. No, so it's an interesting mix which you don't find anywhere. You're open to open a White Space Club other places like Legazpi if they want to put an organization there. That's right. Under the umbrella of White Space Club. In fact, our vice chairman external, because I'm vice chairman internal, is based in Hong Kong. His name is Jonathan Hoson, and he's about to set up a White Space Club there. We are in the process of setting up White Space Club in Jakarta, and it's our chairman Josiah Go who's leading that for now. We've started meetings in Makati, and we'll see if it takes us further this year. No, we've had 2 meetings. The first one was the founder of Deal Grocer, and then the second we had a speaker who talked about managing personal wealth. You know, these are interests that you would pay thousands of pesos to hear an expert speak.
And yet for White Space Club, it is free. You just pay for your dinner and venue. So I think conceptually it's a very nice gathering of people. And I really, really wish that we could invite more members to come over so that we can set more chapters across the Philippines. When is the next event, ma'am? The next one is on February 12. Our guest speaker would have been Jose Marichan, but he's abroad. We wanted him to talk about what inspires him to write love songs. But we have also a very interesting speaker. Her name is Darlene T. She's the founder of Belle de Jour. That's a famous planner for females, and they have since extended to planners for men as well. So very successful, very young entrepreneur who is also into digital media. You might want to guest her one time on your show. So that's White Space Club. And what time is it, ma'am? The event? Oh, it's dinner time, starting 6:30. And the location? And we have our usual venue is the Mayon Room at the BSA Twin Tower, Ortigas Center. That's beside ADB and fronting Mega Mall A. So, Alvin, sama ka, ha? Yeah, please come with us on. You will be my personal guest. I will pay for your dinner. Meron na, ha? Alvin, oras na lang available. That's 12. I know it's a Thursday, ma'am. Thursday. We always have it on a Thursday. And usually it ends around 10 in the evening because you have dinner and then you have your speaker and the brainstorming session. And usually it's networking also among the members and participants. See, my master will be here next Saturday. Oh, see, Nomer. Nomer, yeah. Oh, good. He was our... You were his groupmate, right? Yeah, that's right. I met him last... si Den, sama mo rin si Den. Oo, kaya injured, di ba? Hindi, matagal pa naman. Matagal pa naman. So next ano pa naman. Matagal pa naman eh. We'd like to invite you also during one of the sessions to be our speakers. We have to induct you first. So that means you have to attend at least 3 meetings. Diba? Consecutive? Yes. Consecutive meetings. You're very good. You're doing so many things, but you remember what was taken up during that meeting. Yes naman, ma'am. Sige, are you going to have a break? Okay, break muna tayo and we'll be right back. Marami pa tayong pag-uusapan dito po sa Bigatin. Philippine Standard Time is 36 minutes makalipas po ang alas 10 ng umaga. Sa gitna ng kabi-kabilang problema, may mga magagandang balita na magpapagaan sa inyong dinadala. Kabutihan, kagandahan, kaayusan. Warrior Angel. Hatid ang mga mensaheng pampag-good vibes, iwasan ang problema, at huwag maging nega. Relax lang. Enjoy life. Ako si Brenda Arcangel, ang inyong Warrior Angel sa radyo. Maghahatid ng mga nakakaaliw na kwentuhan, mga impormasyon na papanahon at nakaka-good vibes. Feel good na istorya at level up na chika sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa buwan naman ng balita, gaganahan ka na. Dagdagan pa ng mga beauty and health tips na bonggang-bongga. At ang showbiz chika, hindi mawawala. Mga hot issue ng bayan ngayon, ating pag-usapan. Ano mang problema, may positibong paraan para solusyonan yan. Samahan ninyo ako magpalaganap ng kabutihan at kagandahan. Ito ang Warrior Angel, ang makabulang weekend program na magaan at masaya. Let's be happy, wag na mag-worry. Warrior Angel. Warrior Angel. Kasama si Brenda Arcangel tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer 990 AM. Bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vgatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga.
Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VegatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VegatinDeals.com today. Live big. Be a Vegatin. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, Vegatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! Vegatin talaga! With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Alright, nagbabalik po ang Bigatin. Well, don't ask me, I'll never. Balik tayo sa ating mga guests, Elson. Yes. Sige. Yun. Kausapin naman natin about curiosity.ph, si Verdi Salva. Hello. Kumusta, Verdi? Okay na. Yes, just tell us about more about curiosity.ph. Actually, so we're Curiosity Design Research, and we're basically a research firm that helps a lot of companies, from big corporations to to single entrepreneurs to even NGOs in their innovation efforts. So whenever a group wants to innovate and create a new product, a new service, a new process, they tap into us to provide them research and understanding. So we do a lot of qualitative, quantitative methodologies, and then we combine anthropology, sociology, economics, marketing, design, all of these various frameworks para talagang very solid yung understanding ng clients namin. Para kung gagawa sila ng bago nilang produkto or serbisyo, mas malaking chance na relevant, meaningful siya sa gagamit. How old is the company? 2 years na kami. So, nagsimula kami ng 2012. Okay. Yung mga industry na you're involved with, ano mga industry? Meron kaming mga consumer goods. So, shampoo, detergents. Meron kaming yung mga ibang industries like healthcare, banking, telcos, at meron din kaming mga NGO. So, example, like mga disaster work after nung nangyari yung How did you start the idea of this company? With your friends? Tatlo kaming initial founders ng Curiosity, pero ngayon 4 kami yung team namin. But yung initial 3 founders, galing kami sa kanya-kanyang backgrounds. So ako galing ako sa isang multinational before. And then yung isang partner ko galing sa isang malaking advertising agency. And yung isa naman academe. Okay. But together, we noticed kasi na ang daming mga kumpanya na kung gumagawa sila ng produkto, gagawa sila ng mga serbisyo, parang galing lang sa utak ng mga nasa kumpanya. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa labas. Hindi siya galing sa kung ano yung actually gagamitin ng mga tao. It's base lang sa anong kikita, ano yung madali para sa atin, ano yung teknolohiya natin. So gusto namin na parang hindi masayang yung pera, hindi masayang yung mga lahat ng efforts ng tao. Simulan natin ang pagdidisenyo ng mga bagong produkto sa kung paano gamitin ng tao. Ayun. So, curious lang ako, yung yung the company's name, paano nyo saan nagsimula yung pangalan ng yung company nyo? For the record, naisip namin yung name ng company na Curiosity like 2 months before namin nalaman about yung Mars Curiosity rover. Ganun So, ang ba? galing lang ng timing. But ang tagline kasi namin na sa company is like, only the curious have something to discover. Now, if you want to, kung gusto nyo gumawa ng bago, especially bago na talagang wala pang basehan before, talagang kailangan yung to do proper research. Ayun. Makipag-usap sa tao. Curious din ako. Okay ba sa segment? Sa segue. Yung sinasabi niyo mga qualitative, quantitative, mga measurements na ganyan. How do you come up with that? Halimbawa, bagong concept sa telco. Paano halimbawa, anong ginagamit yung mga methodologies doon para ma-improve halimbawa isang, di ba, pag telco sinasabi mo yung mga plans, mga concept, marketings, parang ganon. So, how do you do that? So, we think na ang mas effective na method would be, syempre, number 1 would be, ano muna yung question at hand. So, ano yung research question? So, kung ano yung gusto mo malaman. For example, let's say gusto mo gumawa ng bagong, let's say one of the telcos wants to make a new service, alamin muna natin para ano bang hindi natin alam and para malaman natin kung ano yung tamang method na kailangan. So, sometimes kailangan na focus groups, sometimes kailangan na interviews, pero sometimes kailangan observation. Like,
example, let's say gagawa ka ng app para sa mga sari-sari stores, pupunta kami sa mga sari-sari stores, tatambayan namin yun isang buong araw, iba-ibang klaseng store na maliit, malaki, ito naman parang nanay lang, ito isang pamilya nag-run, o obserbahan namin paano nila ginagamit ang either cellphone or yung mga natural na ginagawa nila sa store na wala pang solution ang cellphone, na kung gagawin naman ang solution yun, then ano ba yung normal na ginagawa nila? Ano yung mga, if ever, personal hacks na ginagawa nila? Observe natin, tingnan natin, and from there, then kukuha kami ng insights, kukuha kami ng understanding para gawa ng And these observations, siyempre, time-bound. Halimbawa, how many days, how many weeks do you observe these people? That also depends sa nature ng ng research. Kasi minsan, what if yung app na yun ay bagay para sa gabi? Or what if itong app na to ay para sa weekends? So, depende sa context kung saan siya gagamitin. Then, yun yung gagawin namin sa research plan namin. Okay. If, for example, I'm a startup company. I want your service. How much more or less you're going to going to cost? Yung fee namin is really based on the complexity ng project, kasi we're mainly service dahil we're like technical consultants and researchers. It'll depend, so pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung gusto nyong malaman, ano yung nature ng problem. Minimum amount that you're going to accept kung we go with the example, halimbawa yung sa telco, sa telco medyo mahal yan. May NDA po ako. May NDA yan, mahirap yan. Pero hindi sa telco. Sige, wag sa telco, sige. More or less yung big companies, at least wala ka na NDA doon. At least so I guess as a very rough range, kasi depending sa complexity kung madali or mahirap, pero at least nasa 6 digits. 6 digits. At least. At least mabigat din. Kung single entrepreneur na talagang bago pa lang, nag-startup pa lang, yun, again, depende na, pag-usapan na lang kung kami, again, our goal naman is we want to help. So we want to help. We do a lot of work with NGOs na very very minimal rate lang, minsan just to cover for yung transportation and mga materials. So it really varies naman. But still, we are for-profit company na kasi yung iba may minimum di ba? Oo. Saka hindi naman to cover actually, yung cost. Hindi ganun kamura yan. Kasi research, mahirap yan. Tsaka kung halimbawa, you have to prioritize kung big company o kaya yung mga startup, how much will you, how much you will charge from the startup, halimbawa, para makuha lang yung project na yun. Actually, marami sa mga startups na, we do understand the nature of the startups na... Pero do you have clients ba na startups? I mean, there's no, there's no really that big capital na to sustain their their growth. Exactly. So yeah, we don't have a lot of startups na companies. If ever it's a single entrepreneur na na may existing business but they want to enter into something new. Are you also okay with if I'm going to give you equity share of a company, give us a research before we proceed to this startup company? Pwede bang ganon, or do you have entered with that kind of negotiation? Currently, wala pa. But open. I think we're open to it. I guess it depends na lang kung ano yung nature of the thing and ano yung commitment, if ever, after the research is done. Para silang doktor, di ba? Do you charge ba yung unang punta? Yung initial meeting, like parang kung ano yung concerns and stuff, wala muna. Syempre, sa doktor kasi wala nagsimula. Pagpunta mo sa doktor, basta nagsalita, Dimetro Alvin, di ba? Parang sa abogado rin, di ba? Meron silang fee hindi ko alam kung anong tawag sa fee na yun Pero we don't charge billable hours. So ang charge namin is on a per project basis. So hindi kami parang like naka 5 hours ka na and yan. So it's really based on kung ano yung scope. And then pag-usapan natin kung ano yung mga manpower, ano yung mga operational cost, kailan ba mag-travel, kailan ba lumipad, kailan mag-overnight here, all of those things. Kailan mag-recruit ng mga participants para sa isang focus group or yung interview. Mga yung NGOs na with sa CSR group nila, ano yung pinakamaganda na lumapit sa inyo? Right now, actually, my partners, sadly they couldn't be here because they're in Leyte at the moment. So they're doing research with an NGO called WEDPRO. So WEDPRO. Okay, what's that? WEDPRO is a women's empowerment and development na organization. So they really focus on women's empowerment, protection against violence for women, and basically gender-based equality. So right now they're in Leyte, and then they're doing research to help them because they want to create a survey with regards to violence against women. Kasi after when Yolanda who's funding that? Various groups. So may mga various groups such as ActionAid, Oxfam, and so on. So right now they're helping them design kung ano yung program, ano yung research methods such that na they can do their
their measurement and evaluation. You're doing that research, mabusisi ba? I mean, do you have a lot of manpower to how big is the company? Kasi I'm assuming na labor intensive yung research, di ba? It's very it's very labor intensive. Do you have to go to house? For example, you need a research for this kind of shampoo. Meron man ganun? Yeah. So core team of the company, we're really just 4 people. Okay. But what we have is we have a huge network ng mga friends namin, ng mga professional contacts. We're also in the academia. Like 3 of us, the founders, are teachers. I'm a teacher in sa Ateneo. And what we do is like parang regardless kung ano yung nature ng project, kung let's say financial literacy or healthcare, we will find into our networks kung sino yung magiging consultant or expert who can provide us the background knowledge para instantly makakahabol agad kami sa expertise. And then kami, we will conduct the research methodology. We also have partners rin for recruitments. Example, like say, kailangan may research sa Bicol. We know someone who can tap to be able to set up and kung sino kailangan interviewin doon and sino yung makakatulong sa amin mag-interview. And kami will be there lang to help, gather data, analyze the data, how can we use the data to actually guide the design. Ang galing, network basically yung nyo, no? Yung ilan lang kayo sa company actually, pero kumbaga yung those doing the legwork mostly yung mga networks ninyo, di ba? Ganun nangyayari dyan. Learnings rin. Kasi startup rin kami, maliit lang. So, kailangan taga namin i-preserve yung capital. So, talagang we have to be creative na lang. How do we make sure na, we grow. We grow Pero properly. You teach pa rin? I teach pa rin. All of you? The members? So, one of us, recent sa UP siya, but he's now in London, in Plymouth sa England, taking a PhD. So on break lang muna. Okay. Another one just ended because she decided to focus more on her on other things. And ako, I'm still teaching sa Ateneo. What you're teaching? I teach a elective called Managing Innovation sa School of Management. Magaling. Dapat hindi kayo ng mga advices. Sa tingin ba, sige, Birdie, ano advice na, ito libre hindi kasi ganun kadali talaga magtayo ng startup company. Madali. Kung gusto mo lang kagad ganun. Pero in the long run, hindi siya ganun kadali. Pagka sinisingil ka na ng BIR, mga members mo, mag-SS na, PhilHealth, lahat-lahat, di ba? Pagka yung bill mo ng Meralco, lahat. Dapat, yung overview ng buong, yung long term na makikita mo doon, yung growth mo, dapat ganito kagad, di ba? Siguro may mga nakausap ka ng mga startup companies na humingi sa'yo ng advice, di ba? Pero right now, putok dito sa Pilipinas, ganun yun eh. Kasi hackathon doon, hackathon dito, sponsored Idea Space, Kickstart, tapos encourages to put up their own company, di ba? Pero sa tingin mo, ano yung pinakamahalaga dapat na malaman mo na bago ka magtayo ng isang kumpanya? I think yung una would be yung and which is something na pinapractice sa ngayon, which is yung sasabi nilang lean startup na, you start up fast. You start fast, you build fast, and then you improve fast, diba? But apart from that, I think very important rin here is like, do not fall in love too much with the technology. Kasi, honestly, like, ang mga tao naman, hindi tayo lahat na mas mabilis ang improvement ng technology kaysa sa improvement ng humans. Marami sa mga engineers and coders, mahilig sila parang ito yung bago, ito yung complicated, ito yung magaling na efficient na software. Pero ang humans, hindi ganyan kabilis. So, I would suggest na parang before you make any technology, check muna, gagamitin ba ng tao? Like, ano nga ba yung normal na ginagamit ng tao? Example, let's say kung ang tao, gusto nila mag-travel from point A to point B, instead of focusing so much on this and that features, again, parang tingnan mo natin, ano nga ba yung gusto niya, ano yung nagpapahinto sa kanya from getting from point A to point B, ano yung gagamit niya, bus, jeep, car. Lumipad, traffic di ba? Focus mo tayo dun. And then from there, once you have a very solid understanding, then let the technology follow. So marami sa mga hackathons, and I've judged a few, you go to the hackathon, here's a theme for you, and then lahat sila, okay, let's start coding based on what we think, what we know. Problem is, hindi kayo yung gumagamit ng app mo, and then lahat yung parang puro stock knowledge lang sa head mo. Better talaga kung you go out. In reality, mukhang hindi gagamitin. Malaki yung chance na baka hindi gamitin. Which is fine, kasi lean startup nga, diba? Pagka hindi gamitin, edi mag-revise ka, mag-pivot ka. Pero, kahit mag-pivot ka, ganun pa rin sayang pa rin yung oras, diba? Pero, ang tanong is, what is the right time yung idea is to make it into reality? Ano yung magpupush na, sige, gawin ko na kaagad to. Kasi kakain din naman ang oras mo na resources mo di ba? Ang startup,
sa tingin mo, gaano mo masasabi na you have to pivot na nga? I think first kasi is once you make let's say gumawa ka ng version, yung current version or yung current prototype ng produkto nyo or ng application or service nyo, then you also have to make sure na parang you treat it like an experiment nga. Na kung ginawa ko to, gagawa ko ng time frame, kayo bahala kung gusto yung 1 month or 2 months na ano nga ba yung gusto natin makita? Gusto ba natin makita na increase of sign up? Gusto ba natin increase of na regular daily login? Gusto ba natin na increase ng buy benta or bumili na actual service natin? Once you treat it like an experiment, then tsaka with a certain time frame based on yung resources ng kumpanya, then kung pumalpak, okay lang, at least may natututo kayo, and again, it was an experiment. Hindi siya palpak lang, it was simply a learning. So, kung startup ka, the best talaga is really move fast. You really have to move fast, so hindi siya talaga matagal. Basta just keep doing, pero hindi lang gawa, and then, okay, ba't hindi gumagana? Hindi ko alam. Let's try something else. You have to make sure na you treat it like an experiment, but at least alam nyo, you're looking at why hindi siya gumagana. So, na the next version, at least, mas alam nyo kung anong gusto nyo i-test next. Your group ba also teaches how to market the project or the item? Do you give ideas ba, advice, or yung ang ano nyo lang is research lang talaga? The research is and the research is medyo all-encompassing So, kumbaga, it's also like parang end-to-end, parang ganun. Medyo ganyan. But again, it really depends on the client. Kasi sometimes naman the client is the expert with regards to marketing the product. For example, like yung mga FMCG, sila yung expert with regards to marketing and distribution. So, we work together with them. When we give our mga recommendations and advice, syempre, sila rin, they will sound off with us kung ano yung mga expertise and knowledge nila. And then, babanggain na lang natin. Sige. Tapos, ang tanong ko lang is, yung idea nila, okay, nag-research kayo, okay. When is that when is the time na sasabihin nyo, okay yung research, okay yung project, tuloy nyo? Ano yung mga kinakailangan na information na sa tingin mo, na hindi kayo malulugi dito pag ginawa nyo itong project na to? Ano yung mga kinakailangan na present na maano? What we do is usually... Tapos, tanong ko lang din ulit, follow-up dyan is, ano yung rate ng failure ng research? Kung tama ba, out of 10 na parang isa bet, di ba? Na tama yung ginagawa nyo, sige gawin nyo yan. May mga experience ba na sinabi nyo na kayo mismo nagkamali din sa research? Okay. So, first of all, yung meron pa ring market, kasi kami ay design research. Okay. Yung research namin ay sa pagdisenyo ng bagong gamit. Okay. Produkto or serbisyo. Hindi namin nire-replace ang market research. Ang market research firms yung malalaki like mga Nielsen and stuff. So, sila pa rin yung gagawa ng mga malaking, acceptability test, concept testing na talagang kung gagana ba tong bagong disenyong produkto and stuff. So, usually, yun yung sinusundan ng after namin gawin yung research namin, may market research na magka-take over just to see kung okay nga ba yung initial idea. Okay, sige. Tapos, meron na lang tayong bisita, from PUP. Okay. Meron sila kasing event na gusto nila i-promote, mga kaibigan natin to, mga estudyante, mga batang-bata at magaganda, Sige. Si Danica Nick Daw at also si Lisandra Gogito. Erica, yes. Good morning. Yes po, good morning po. Ano ba yung ipopromote natin na event? Ipopromote po namin yung seminar namin this coming Feb 6 at SM Cinema 1, SM City Santa Mesa Cinema 1 po. Opo. Entitled XV Marketing, Dominating Market Through Experiential and Viral Marketing. School nyo, PUP, di ba? Opo, PUP Manila PUP po. Manila. Yes, What time is that? Po. Ano oras? 11 to 4 p.m. po. 11 to 4. Ano yung event na yun? Bali required po siya sa subject namin. So, required kami na mag-put up ng event. It's seminar and workshop po, yung subject namin. So, anong department to sa PUP? Department of Marketing po. Marketing. Sino ba mga speakers natin? Si Mr. Jason Cruz and Jason Santos po. From Empire East and Macan po. Macan. Okay, okay. Yes. Libre ba? Opo, free po. Sino pwede mo attend? Kami, pwede mostly ba kami? Marketing students. Marketing students. Opo, from different universities. Marketing student ka pa naman, Elson. Estudyante pa naman tayo mga students of marketing. May bayad ba? Wala po. Sa mga PUPians po, wala pong bayad. Pero yung in-invite po namin sa other school, nagpabayad po kami for 50 pesos. Mura. What's the capacity ng cinema? 1,200 po. Malaki naman pala eh. Yes po. One day event lang yan? Opo, one day event lang po siya. Yes. Sa 50 pesos ba, may merienda na ang kasama? Marami po kaming freebies. May raffle din po from our sponsors. Mary Kay, Derm Care,
Sige, walang problema. Mary Kay Derm Care, CD Works, Bella Poo, Belle de Jour, tsaka marami pa po. Sa susunod, magdadala kayo ng sample, ha? Hindi, joke lang. Sige, imbitahin niyo uli yung mga nakikinig natin ng mga students na to join this event. We invite you to join us para po sa XB Marketing na seminar namin this coming February 6, 2015 at SM City Santa Mesa, Cinema 1 at 11 a.m. to 4 p.m. po. Galing, di ba? Mga batang-bata, active na active. Wala kayong bayad dyan, no? Wala po. Talagang, grade lang po talaga. Grade lang talaga. Project daw nila yun. Kaya at least, doon na sila babawi. nagtitrain na sila, di ba? At hopefully, di ba, pagka-graduate nyo at magtatayo ng kumpanya, lapit lang kay Sir Birdie, ha? Yung para kung meron kayong gagawing project, hingi kayo ng tulong sa kanya, hindi naman kayo sisingilin naman. Sabi mo, may concept kayo sa marketing. Hingi na kayo ng calling card, tapos sabi mo, Sir, nakita po tayo dun sa Bigatin Radio. Kasi po magtatayo kami ng kumpanya. Ano po ba yung advice niyo na? Okay pa. Thank you po. Okay, thank you din. Paolo, last parting words. Sige, lost for words muna. Sige. Invite natin sila para at least abangan na yung napakagandang application, di ba? Yung bang kahit traffic, di ba? Kahit paano meron kang matatakbuhan para alam mo yung mga routes, tama ba? Na medyo shortcut, pati mga ma-share nila. So, ayun, sa mga interest... Soft launching, kailan ba? More or less? Mga March or, this year. March this year. March? Sige, balik kayo rito, ha? Summer. Para makakita natin, para magbigay tayo ng opinion, ha? Kung ano yung maganda pa natin i-revise. Sige. So, yun, sa mga interested dun sa app, it's Grive. It's a gamified social media app, a social geolocation app, and it tracks your driving routes and your gas stats. So, alam mo kung anong natitipid mong gas. And you could sign up for our list. So, alam nyo na pag nag-launch yung app, kayo yung unang makakaalam. So, pwede kayong pumunta sa grive.com. That's grive.com. Meron kaming Facebook page, which is Grive. So, ayun. Okay, thank you. Thank you. Okay. Birdie. So, you have an event, di ba, ngayon? Yes, actually later at around mga 1 o'clock, magkakaroon kami ng isang meetup sa Curiosity office in Maginhawa Street. So it's a lean startup na meetup. So mga like-minded people who just wants to talk about lean startup principles. But if you want to attend, Maginhawa lang, So if you pwede ba? Pwede, kahit sino pwede man. Walang bayad, walang entrance. Okay. But if you want to learn more about Curiosity, so go to curiosity.ph, and kung sa Facebook, it's Curiosity Design Research. And again, we advise parang if you're a group, company, big or small, if you want to make any new products, new service, do your proper research. Be very, very empathic. Get to know the people who will be using your product instead of simply making mga assumptions from your office. Waste of money kasi, di ba? Sayang kung you spend many, many months at biglang at the end of it all, walang gagamit. Thank you, Birdie. Thank you. Alvin. Okay. So, yan po, wala na po tayong sayang nga. Marami pa tayong dapat na talakayin. Pero, just the same, yun na po yung ating oras. Ayan, sa pangalan po ni Den Macaranas, papaalam po kami hanggang susunod na Sabado. Same time, alas 10 hanggang alas 11 po na umaga. Dito po sa Radyo Inquirer, 998 Bigatin. Elson? Ako naman po si Ellison Barcelo. Ulitin ko lang po, nakikiramay po kami doon sa ating kapulisan. At sa susunod na Sabado po, makinig po tayo ulit. Okay. Salamat po. Oras po natin sa buong kapuluan, 3 minutes, makalipas po ang alas 11 ng umaga. Mga kabataan!